Magandang araw po sa inyo, Sir Yai at sa Pinoy Secret Circle TV. Gusto ko po sanang i-share ang karanasan naming magkapatid. Tawagin niyo na lang po akong Lito at ang nakababatang kapatid ko ay si LJ. Nangyari ito nung elementary pa kami sa aming probinsya. Simple lang ang buhay namin noon, Sir Yai. Nakatira kami sa medyo liblib na barangay sa isang bayan sa probinsya ng Quezon. Alas 5 noon ng hapon nang mautusan kami ni nanay na mag-igib ng tubig. Medyo malayo ang poso sa bahay namin. Sanay naman kaming magkapatid sa ganong gawain. Tig-dalawa kami ng timba papunta doon sa poso. Ang poso na ito ay papubliko. Dito rin kumukuha ng tubig ang ibang taga-barangay namin. Sa tansya ko ay mayroong 200 metro ang layo nito sa aming bahay. Papunta doon ay nagkukulitan at naghahabulan pa kaming dalawang magkapatid. Ang daan patungo sa nasabing poso ay nakukubabawan ng malalaking puno, kaya naman medyo mabilis dumilim sa lugar na iyon. Noong nakarating na kami, ay naunang magpuno sa timba ang kapatid ko. Nagbabasaan pa kami ng tubig at nagtatawanan ng malakas. Pero noong ako nang nag-iigib, may narinig akong sumisitsit sa amin. Unang beses, 3 hanggang maka-5. Natigilan kami ng kapatid ko. Medyo nakaramdam na ako ng takot nang medyo lumalapit na yung pinanggagalingan ng sitsit. Pansin ko na rin ang takot sa mukha ng aking kapatid, kaya naman minadali ko na ang pag-iigib. Pagkatapos noon ay dali-dali naming binitbit ang dala naming timba. Habang naglalakad, may sumisitsit na naman sa amin at sinundan ng isang nakakalokong tawa. Dahil doon ay tumigil ako at lumingon pabalik sa poso. Doon ko nakita ang isang maitim na figura na nakatayo katabi ng poso. Kita ko ang mata nitong kulay pula na nakatingin sa aming magkapatid. Dahil doon ay kumaripas na kami ng takbo. Sa sobrang takot namin ay naiwan namin ang aming dalang timba. Pagkarating namin sa bahay ay gulat na gulat ang aming mga magulang. Dahil kami pawis na pawis at parehas pa kaming umiiyak. Agad naman kaming pinakalma ni tatay. Pagkatapos noon ay ikwinento namin ang aming karanasan. Agad namang tinungo ni tatay ang poso. Dala ang kanyang itak para tingnan kung ano ang nilalang na nandun. Lumipas ang 20 minutos ay bumalik na si tatay. Wala daw siyang nakita, pero nakuha naman niya ang mga timba. Ang pinagtataka lang daw niya ay bakit kulay putik yung mga inipon naming tubig na naiwan doon. Na sa pagkakatanda ko ay malinis naman ang aming mga naigib. Kinagabihan noon ay nilagnat kaming magkapatid. Pinasuob kami ng nanay sa isang albularyo at nalaman na napaglaruan kami ng engkanto. Matagal-tagal kaming hindi bumalik doon sa igiban na yon dahil sa takot na idinulot ng pangyayari. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa alaala ko ang itim na nilalang na iyon. Magandang araw po sa inyo. Pangalawang beses ko na po itong pagbabahagi ng kwento dito sa inyong channel. Maraming salamat po sa pagbabasa noong nauna kong kwento. Sana ay mabasa din po ninyo ito, Sir Yai. Ako po ulit ito si Kevin. Ang naranasan ko sa pagsakay sa LRT ang aking ibabahagi. Paalala lamang po, hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng mga lugar na kasama dito sa aking kwento. Baka kasi magkaproblema pa. Alas 7 ng gabi noon nung sumakay ako sa LRT station. Mga 4 na istasyon ang layo nito sa aking bababaan.
Habang ako'y nakaupo at nagsa-sound trip ay napalingon ako sa kaliwang side ko. Dun sa kabilang kanto ay may nakita akong isang dalaga. Nakaupo ito. Nakapalda, puti na pang itaas at nakabag. Napatitig ako sa kanya. Nakatungo ang babae. Gumagalaw ang balikat nito na para bang umiiyak. Siguro ay may mga 2 minuto akong nakatitig sa kanya. Na-curious din siguro ako dahil takip ng buhok niya ang kanyang muka. Ilang sandali pa ay inangat niya ito at bigla itong tumingin sa akin. Nagtama ang aming paningin at ngumiti ito ng ngiting nakakatakot. Agad ko namang binawi ang pagkakatingin ko sa kanya. Pero sa mga oras na yon ay pinasok na ng kaba ang dibdib ko. Habang bumabiyahe ay nakailang sulyap ako sa kanya. Doon ko nalaman na nanlilisik na pala ang mga mata nito habang nakatingin sa akin. Nakangiti pa rin ito na para bang nakakaloko. Medyo kabado na talaga ako ng mga sandaling iyon. Buti na lang at nakarating na ako sa bababaan kong LRT station. Agad akong tumayo at dali-daling lumabas ng tren. Hindi ko na nilingon ang babae. Ewan ko ba, sobrang takot na talaga ako. Share ko lang din po na medyo malapit lang ang bahay namin sa LRT station. Habang naglalakad ako, ay hindi ko napigilang lumingon sa likod. At yun na nga ang pagkakamaling nagawa ko. Nasa likuran ko na ang babaeng nakangiti ng pangdemonyo. Ibang-iba talaga ang itsura niya. Sobrang nakakatakot. Kaya naman kumaripas na ako ng takbo papuntang bahay. Diretso lock ng pinto at sarado ang mga bintana. Nung gabi na yon ay hindi ako nakatulog. At noong mga sumunod na araw ay nag-jeep na lang muna ako pag umuwi. Umiwas muna ako sa pagsakay sa LRT. Mga 1 buwan din ang lumipas bago ko sinubukang sumakay muli doon. Magpahanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung tao, multo o kung anong entity ang babae na yon. Magandang araw po sa inyo. Ako po ito si Yai at nagpapasalamat sa pakikinig sa aming channel. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ibinahagi ng ating mga sender. Kung nais din po ninyong magbahagi ng kwentong katatakutan at kababalaghan, ay maaari po kayong mag-send sa aming email, thesecretcircleph77@gmail.com. At para naman updated po kayo sa mga susunod na kwento, ay mag-subscribe po kayo dito sa aming channel. Muli po, maraming salamat at magandang araw sa lahat.